Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Happy Fiesta sa aming po mga parokyano dito sa Parokya ng Banal na Pamilya sa Alupay, Rosario, Batangas. At isang taon na po ang nakalipas simula nang pumutok ang Bulkang Taal. Salamat sa Diyos at tayo ay nakabangon mula sa pagputok na ito ng bulkan, lalo't higit tayo mga Batanggenyo, at patuloy po nating tulungan at ipagdasal ang bawat isa nang tayo ay mas lalo pang umunlad bilang isang bayan ng Diyos dito sa Batangas. At kasalukuyan pa rin po tayong nakakaranas ng pandemya, kaya patuloy din po tayong magdadasal para sa lahat ng tao na nagkakaroon ng sakit na ito. At ganoon din naman sa ating pong mga kababayan, sa ating mga parokyano dito sa Alupay, magdasal po tayo para sa bawat isa. Lalo tigit ngayong araw ng kapiyastahan na nawa tayo magsaya, nagpupuri sa Diyos, at higit sa lahat, ibinabalik natin ang lahat ng parangal at papuri sa Kanya sa pagdiriwang natin ng kapiyastahan na ito. At ang ating pong mabuting balita sa araw na ito ay hango kay San Marcos, Kabanata 1, mga talata 21 hanggang 28. Si Jesus ay nagpunta doon sa sinagoga, siya ay nangaral at nakakita siya doon ng isang lalaki na inaalihan ng demonyo. Nang makita siya ng demonyo, ang sabi sa kanya, Jesus ng taga Nazaret, bakit ka nagparito? Huwag mo kaming pupuksain. Sinabi ni Jesus, lumayas ka sa kaniya. At lumayas nga ito. Lahat ng nakakita nito ay namangha, sapagkat sabi niya, ano ito? Bagong turo. Sapagkat kahit ang demonyo ay sumusunod sa kanya, anong kakaibang kapangyarihan ang meron siya? Mga kapatid, sa araw na ito, sa ating pagninilay, una tigit sa lahat, maniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya niyang palayasin ang demonyo, tiyak ako, kaya niya rin lipulin ang coronavirus na ito na siyang pumipinsala sa buhay at ekonomiya ng buong mundo. Ang ating Diyos, ang kanyang kapangyarihan, sa Kanya lamang tayo magsasanggalang at sa Kanya lamang tayo tutungo. Naway lagi nating mababanggit at masasambit ang katotohanan ng Lord, You are Almighty at kaya mong sakupin ang buhay namin. Sa Kanya tayo magpasailalim, sa Kanya tayo magpasakop at Kanyang aalisin, Kanyang gagapiin ang lahat ng ating mga kaaway, nakikita man natin ito o hindi. And we pray that the power of our Almighty Lord Jesus Christ will cleanse the world from all its iniquities. Lalo tigit, ipagdasal natin na sa kapangyarihan ng Diyos, lahat ng may sakit na coronavirus ay Kanyang pagagalingin. At para naman po sa ating pagninilay sa kapiyastahan ng Banal na Pamilya, ito pong ating ipagdasal. Nawa ang bawat pamilya ay maging pugad ng pag-ibig at buhay. Pugad ng pag-ibig. Ito po ang nagbubuklod sa isang pamilya. Kapag nawala na ang pag-ibig sa isang pamilya, tiyak ako, ito ang simula ng pagkakawatak-watak. Nawa ang pag-ibig ng mag-asawa ay maging buo. Ito po ang sinisira at nakikita nating unti-unting tinatarget ng kaaway ng Diyos. Sa diborsyo, sa pagkakaroon ng iba't ibang mga redefinition of what family is, nagkakaroon tayo ng ano ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig ay naging isang makamundo. Ang pag-ibig ay isang naging makalaman. Love is not about worldliness. Love is not about the flesh alone. Love is ultimately about participation in the life that God has given us. Kaya nga po, ang pamilya ay pugad din ng buhay. Ay ngayon, may mga bansa na nagdiriwang sila. Bakit? Ipinasa ang batas na abortion. Hindi po ba't nakakalungkot na sa ating pananampalataya ng bawat pamilya, ang pagbibigay ng galang sa buhay ay nawawala. Kaya sa kapistahan ito ng Banal na Pamilya, nawa ang bawat pamilya ay maging pugad ng pag-ibig. Ang mag-asawa magmahalan, ang mga anak respeto, igalang at mahalin ang kanilang mga magulang, at ang ating pamilya, hindi lamang po sa loob ng ating tahanan, kundi ang pamilya sa kalakhang komunidad na meron tayo. Nawa ito ang maging daan upang wala ng galit, upang wala ng hidwaan, upang wala na ang pagtatampuhan, upang wala na ang kahirapan. Sapagkat sabi nga po ni Pope Francis, charity is the antidote against the virus that is worse than coronavirus, which is indifference.
charity, love will make us whole again as a nation. Kapag lumawak at dumami ang galit at puot na siyang ipinupunla sa ating komunidad, hindi natin makikita ang kahalagahan ng bawat pamilya. At ipagdasal po din natin ng bawat pamilya ay maging daluyan ng buhay. Piliin po palagi natin ang ikagaganda at ikayayabong ng buhay natin. Sapagkat ang buhay ay isang biyaya na nagmumula sa Diyos. Nawa ang lahat ng mga ama, tularan si Poong San Jose sa kanyang pagiging matatag na haligi ng tahanan. Naway ang mga ina ay tularan ang mahal na Birheng Maria sa kanyang kababaan ng kalooban at di makasariling pagsunod sa kalooban ng Diyos. At tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, katulad ni Jesus, naway maging masunurin tayo sa Kanya. At nung si Jesus ay binyagan, di ba't sabi sa Kanya ng Ama, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Naway tayo bilang mga anak ng Diyos ay tunay niyang kalugdan sapagkat tayo ay masunurin sa Kanya. May the Holy Family be the image of every family here on earth. Upang sa ganon, pagdating natin sa langit, masabi natin, tunay tayong nabibilang sa banal na pamilya ng Diyos. Happy Fiesta at patuloy nating ipagdasal ang bawat isa.